Okay, punta po tayo dito sa tunay na balita, pinakamainit. Alam niyo po kahapon, katulad ng intro natin, kahapon nagulumihanan ng marami. Natutuwa dahil, naglabas si Baligod yung imbitasyon sa kanila ng Blue Ribbon Committee. Tapos biglang naglabas si Baligod na binawi ng Blue Ribbon Committee yung, yun pong imbitasyon. Tapos po, after ng ilang oras, naglabas na po ng opisyal yung Blue Ribbon Committee ng mga inimbitahan po nila. Eto na po yung mga opisyal po na sinabi o yung imbitasyon. Ayan, oh. Martin Romualdez, 18 dating sa dulo, sundalo, kabilang sa mga pinadalhan ng imbitasyon sa Blue Ribbon Committee. Ayan na po. Oh, Risa Ontiveros, ganito yung gumagamit ng notes. Minsan ka lang titingin sa notes kasi titignan mo kung ano yung pamagat, kung ano yung detalye. Nagtataka kasi si Risa Ontiveros, eh. Bakit daw pinupuna natin index card? Bakit daw pinupuna natin yung pagtingin-tingin niya sa cellphone? Halata kasi 'pag binabasa mo lang yung sinasabi mo nakatutok ka lagi, 'di ba? Hindi katulad ni Badong, babasahin niya lang kung ano yung mga 'yan ang pagte-take ng notes. Yung notes na inihanda niya babasahin mo lang tapos ipapaliwanag mo na. Eh, ikaw lahat pati paliwanag mo, pati damdamin mo, binabasa mo sa index card, eh. Tapos hindi niya raw maunawaan kung bakit siya pinupuna sa index card. Bakit hindi mo maunawaan? Kasi hindi naabot ng pag-iisip mo. Kaperasito lang kasi yung nariyan sa pagitan ng dalawang tenga mo. Okay. Breaking, Romualdez, 18 ex-soldiers kasama sa pinidalang imbitasyon sa flood control probe. Yan. Formal na pong naglabas ng mga imbitasyon ang Senate Blue Ribbon Committee para sa pagpapatuloy ng investigasyon nito sa kontrobersyal na flood control project sa Huwebes, Hunyo 4, kung saan kabilang ang inimbitang resource person si dating Speaker Martin Romualdez at ang 18 dating sundalo. Ayan. Kasama po dyan sa mga inimbitahan, eto pa po, the Senate Blue Ribbon Committee has formally issued invitation for the hearing scheduled on Thursday. Yan. We look forward to the cooperation of all invited resource persons and agencies as the committee carries out its mandate in aid of legislation and public accountability. So may 34 po dito na imbitahan. Ilan po sa mga pangalan na narito, siyempre 18 soldiers, nangunguna po si former Speaker Ferdinand Martin Romualdez, First District ng Leyte. Okay. Kasama rin po si Attorney Levito Baligod at yung 18. Tapos meron pa rin po dito si DPWH Secretary o Kinatawan. Yan. Boy Tokis, panahon na para tumukis ka rito. Ombudsman o Kinatawan. DOJ Secretary o Kinatawan. DBM Secretary o Kinatawan. Ayan. Kasama rin po yung mga matagal nang hindi pinapatawag. Si Mark Tiksay. Lagi naririnig to, di ba? Ito yata yung ano. Oh, si Mark Tiksay, si Paul. Nakita ko na naman na I love Piatos. Paul Estrada, Joshua Cano, John Kirby Pajarilla, Roland Supat, Atty. Sam Buenviale, Arnel Gangoo, Jocelyn Serbino, isang nagngangalang Edwin at si Bryce Hernandez. Ayan, napakarami po niyan. Busog na busog po tayo. Yan po yung mga inimbitahan. Eh sino po yung mga tumalima na sa imbitasyon? Eto na po,
Kapapasok lang po, mas matindi po 'to. Ito po yung kapapasok naman, okey. Sabi po, sulat po 'to ni Attorney Levy Baligod. Oh, ayan. Ito po, para po sa kaliwanagan ng lahat, ito po yung naganap. Mga kababayan, sa aking nakuhang impormasyon ay nag-aalala lamang pala ang ilang senador sa maaring panggigipit na gagawin ng administrasyon sa mga kasapi ng majority bloc ng Senado. Sa ngayon, nalaman ko na matutuloy ang investigasyon ng Blue Ribbon Committee sa pinakamalaking nakawan sa kaban ng bayan. Ayan. Okay. Ipinalangin po natin ang ating bansa at lahat ng mga senador na gusto masiwalat ang masawata ang kasamaan ng ilang matataas na opisyal. Okay, so tinanggap po ni Baligod. Blue Ribbon hearing tuloy ngayon, Thursday, June 4. Attorney Baligod at 8 dating sundalo dadalo. Yan po, tinanggap na po ng ni Attorney Baligod at ng 18 ex-soldiers yung pag na sila po ay magiging resource speaker dito po sa gagawing Blue Ribbon Committee hearing. First time po to baka akala nyo 18 soldiers na naman, hindi pa po sila sinalang, hindi pa po sila inimbestigahan, hindi po pa sila inimbitahan dito po sa Blue Ribbon. Ngayon lang po sila maiimbitahan, ngayon lang po sila naimbitahan. Okay, so tinanggap na po ni Attorney Baligod, kasi nag-post din siya na naguluhan, marami pong naasar kay Pia Cayetano. Bahagi lang po yan ng pag-iingat nila dahil sa panggigipit sa kanila. Kaya po ngayon, bukas na yan, June 4, laban lang tayo. Tuloy ang boycott. Kasi po, bakit po kinakailangan mag-boycott? Ganito po ang mangyayari. Okay? Ito po pinagmamalaki ng mga ilang vloggers na eengot-engot. Pinagmamalaki po nila yung plano Siguro nababaan sila ng plano, ito yung mangyayari, no? Tapos pinagmalaki na nila sa mga vlogs nila. 11-11 po, marami po nalilito. Badong, akala ko ba 13? Wala si Bersamin, hindi ko nakita Badong, akala ko ba 13 ang kinakailangan para mapalitan yung Senate President? Opo. Pero, pag majority po kayo, nagbotohan po majority, pwede pong tablahin. Pwede pong kahit po si Alan Peter pa rin ng Cayetano, pwede pong pagbotohan na ibakante lahat ng committee. Hindi po naman nila problema yung mga Senate presidency. Di po ba? Ang problema po nila, yun pong Blue Ribbon Committee. Yan lang po ang Blue Ribbon Committee. Kasama ba si o hindi ko lang nabanggit? Teka lang, hanapin natin si Bersamin Hindi ako sigurado kung kasama si Bersamin. Hindi ko ba nabanggit? Maganda na yung sigurado tayo lagi. Kasi dito sa atin, kahit po tayo huli-huli, hindi po tayo nagpapatiuna. Kasi ayaw po natin na maging bahagi pa ako na nagpapakalat ng anong tawag dyan? Nagpapakalat ng mga fake news. Ayoko po nun. Ito po, Bersamin. Wala pa po rito Wala pa po dito. Edwin. Hindi ba si Bersamin yung Edwin? Okay.